Yan na, papatunayan na, yes, 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 and I challenge you, Senator Amy, Senators, patunayan ninyo na siya ay ang naglalakap ng pirma, itong si Tambaluslos. At higit sa lahat, kung kaya nyo patunayan na nagre-release siya ng 20 million kada distrito, patunayan nyo at may kakalagyan yan. Kasi illegal po yan. So, I salute you, pero kailangan, kada sasabihin ninyo, may ebidensya. Ha? Pinabalaan sila. Hindi po ako makatambaluslos, ha? Okay? No, pero I agree sa mga sinasabi ni Senator Amy, Senator Pimentel. Pero kailangan, kasi ang DDS nag-iisip. Hindi lang basta naniniwala sa mga pasabog nyo. Ang DDS, ang tunay na DDS, lagi nang hihingi ng resibo, lagi nang hihingi ng ebidensya. Kaya maganda, ilabas nyo ebidensya at idemanda ang kailangang idemanda ng makulong. No, antayin namin yan, ha? Gusto namin yan. Let's talk with evidence. Sa gitna ng bangayan ng Senado at Kamara kaugnay sa pag-amyenda ng saligang batas, isang constitutional crisis daw ang unti-unti nang namumuo. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, dati pa raw nagbabala ang Senado ukol dito at sinubukan itong maiwasan. Pero tila ito raw ang dahan-dahang nagaganap ngayon. Yan ang problema. Iniwasan ng Senado pero hindi eh. Persistent po si Tamba at yung mga kampon niya. Persistent sila dyan sa PI. Sa katunayan nga, siya pa nagsasabi na, edi magtulak din kayo ng sariling PI. Parang gano'n pa. Tinuruan pa ang Senado. Ibig sabihin, talagang desidido sila dyan. Kaya hindi nila ihinto yan. Umaasa raw silang agad na maaabatan ang krisis na ito. Sabi ni Zubiri, natanggap na niya ang liham ni House Speaker Martin Romualdez na nagpapahayag ng suporta sa... Ako parehas ako ni Sam Lul. Ito sasabihin ko sa inyo. Di ko gusto si Amy. Pero pag yan napatunayan niya at napababa si Tamba, automatic pasok yan sa balota ko. Yan po sinasabi ko sa inyo. Ayoko si Amy, huwag niyong iboto si Amy. Pero pag naglabas siya ng ebidensya at nakulong yan, maniniwala na ako sa iyo, Amy. Magsosorry ako, mali ako. Dahil, bakit? Hindi ka nadakdak. Naglabas ka ebidensya at may nakulong. Di ba? Totoo na yan. May nakulong na eh. Hindi na pwedeng drama ni Amy yan. Pero kung ganun, pero kung wala namang ilalabas na ebidensya, dak lang, dak lang. Wala. Yung pa rin sasabihin ko, hindi ko pa rin type si Amy. Pero kung may mananagot, ayos yun. Sa bersyon ng Senado sa Resolution of both Houses number 6. Ito yung nagpapatawag ng isang Constituent Assembly upang amyendahan ang ilang economic provisions ng saligang batas. Sa liham ni Romualdez, nakasaad din na kahit nga raw pangunahan ng mga senador ang isang People's Initiative siya sabi yung pinag-discuss natin kanina, loko-loko rin. ay susuporta ang Kamara. Pero kinwestiyon ito ni Zubiri, wala raw na pag-uusapang ganito. Ang lehitimong People's Initiative daw, dapat tunay na pinapangunahan ng mga tao. Ang kasalukuyan, pakinggan nyo to mamaya, merong babanggitin dito. Yung gumugulong ngayon na People's Initiative sa iba't ibang probinsya, pati na raw ang paraan kung paano ito nangongolekta ng pirma ay mali at hindi ayon sa saligang batas. Si Senate Minority Leader Coco Pimentel may patutsada tuloy kay Romualdez. I think the Speaker, who is the leader of the House of Representatives, misappreciates the mode of People's Initiative in amending our Constitution. Akala pala niya pwede palang politiko ang nasa likod. Ang ginamit na term ni Pimentel, ni Senator Pimentel kay Tamba, misappreciates. Parang hindi niya na-appreciate, parang ganon. Pero ang tamang word sa akin doon, nililigaw. Alam ni Tamba yan. Dapat ang People's Initiative walang nasa likod na politiko. From the word itself, from the phrase itself, from the title itself, People's Initiative. Hindi politiko initiative, hindi Tamba initiative. Maling-mali talaga si Tamba dyan. At yan papatunayan, relax lang kayo. We will never have a Senate-led People's Initiative kasi alam ng Senador na kung meron kaming brilliant idea on how to amend the Constitution, ang paraan na open sa amin, Constituent Assembly. Yan ang paraan nila, Constituent Assembly. Pero saka na natin discuss dahil mahaba yan. Sa akin, wag muna. No? Lalong-lalo na yung PI na yan. Hindi po yan ang daan. Talagang, obviously, pinipilit nila. Alam namin yun. Not People's Initiative. Kahapon, magkahiwalay na pinulong ni Pangulong Marcos ang mga senador at Ito, basahin natin na nangyari ha. Pinulong ni Marcos kahapon, magkahiwalay ang Kongreso at Senado. Hiwalay yan. Closed door meeting. Ewan ko kung executive meeting nilang tinawag yan.
No? Pero sarado yan. Hindi sila dapat maglabas ng kung anong pinag-usapan. Ngayon, fast forward ngayon. Malalaman natin kung ano pinag-usapan, tingnan ninyo yung actions nila. Diba? Kasi hindi naman nila pwedeng sabihin kung ano yung naging topic nila Diba? Pero kita nyo, kahapon, nagkaroon ng executive session. Ngayon, nagbakbakan na. Nagsalita na si Tamba. Hindi natin alam kung nagkaroon ng confidence si Tamba because nagkaroon ng meeting kay Presidente. Ito rin naman, Senado, binakbakan na rin. Parehas sila nagbakbakan after the meeting. So anong nangyari sa meeting? Wala lang. Walang nakinig. Kasi kung babasahin mo yung sitwasyon ng meeting at saka yung actions nila ngayon, walang kwenta yung meeting. Otherwise, lahat ng ito drama. But I don't think so drama ito. Kasi galit din si Pimentel. Alam naman natin si Pimentel hindi kaalyado Kung ang nagsalita dyan si Amy, posible pang all drama. Pero sila Pimentel hindi So walang nangyari, walang naayos. Pinipilit pa rin ni Tamba, babakbakan din ng Senado. Abay, nagsilakasan lang ang loob. Anong klaseng meeting nangyari sa inyo? Nagsilakasan lang ng loob ng buong partido. In short, malamang yon failure. Baka tinatry pagkasunduan, hindi ba tayo magkaroon ng common ground? Parang yung debate nila Banat. Wala. Palagay ko, walang naging common ground dito. After the meeting, ito reaction nila. Wala to. Walang nangyari dun sa meeting na yon. Wala sila, hindi sila nagkasundo. Resista, pero tuloy pa rin ang girian. Ang pinsang buo ni Romualdez na si Senadora Amy Marcos, sigurado raw ng Office of the Speaker ang nasa likod ng gumugulong na People's Initiative ngayon. Kaya pinangalanan ka na, Tamba. Definitely, yung opisina niya ang nag-alok ng 20 million kada distrito. Definitely, nanggaling sa kanila yung very attenuated timeline na July 9 o July 9 ba yun? Tapos na ang lahat. Ayan, may timeline sila ha. Alam mo, napaka-specific ng sinasabi ni Amy. Medyo at tinatamaan July 9 tapos na lahat pero ipag-submission sa COMELEC sa pool niya. At ibibigay na ng buong-buo itong economic provisions, etc. So definitely that derived from his office with very clear numbers identifying the staff members and attorneys involved. This is kita mo. May numero sila, staff involved, attorneys involved. Ito yung pinangalanan niya si Tamba at specific yung sinasabing paraan, palagay ko naman, kung tatanungin ang opinion ko, palagay ko may hawak na ebidensya talaga si Amy. Naniniwala ako may ebidensya. Kaya, I dare you, I challenge you, Senator Amy, ilabas mo. And aantayin namin yan kasi magkakaroon nga ng hearing, ng investigasyon sa January 30, sa Tuesday. Ilabas mo lahat doon. At sana may managot. Sampahan ng kaso kung nagkaroon ng bayaran. Speaker sumusunod sa Pangulo. Ganun lang kaliwanag yun. Walang kwentang kausap ang hindi tapat ang salita. Dati nang itinanggi ni Romualdez na siya ang nasa likod ng People's Initiative. Ihaharap daw ni Senadora Amy ang mga ebidensya niya sa gagawing investigasyon ng Senado ukol dito. Yari ka. Kaya ba nagpupuput? Kasi ilalabas yung ebidensya sa investigasyon sa Senado which is January 30. Kaya ba nagpapapuputak-putak na to si Tamba? Sigurado ako andyan yan sa linggo, kakapit yan kay Presidente. Tamba, para hindi ka nagseselos kay Sara na nakipag-holding hands di umano kay Marcos, halikan mo si Marcos. Lamang ka kay Sara. At least ikaw nahalikan mo. Di ba? OFW hero, live to. Yun. Di ba? Itigil na yung selos. Pero palagay ko kukuha to ulit ng powers. Ganito naman ito Laging hindi siya magsasalita ng solo, kukuha ng power. Siyempre, papakita niya, parte siya na para makuha niya ang mga supporters ng pula. Feeling ko ayaw din ng pula sa'yo Bumabagsak ang mo. Ibig sabihin, hindi ka sinusuportahan ng mga pula. Ayaw nila sa'yo. Attend ka na lang doon pero wala ding mangyayari. Harap din daw ng testigo sa Senador Joel Villanueva. Maski ang oposisyon sa Villanueva, labas nyo eto, panawagan ng DDS, lahat ng pasabog nyo kailangan may ebidensya. Labas nyo, antayin namin sa Tuesday. Yan ang DDS, kailangan. Kasi hindi pwedeng pasabog ng pasabog. Walang mangyayari dyan. Chismis ang kalalabasan niya. Kaya totoo yan, kaya hindi. Pag walang ebidensya, chismisan ang mangyayari dyan. Walang mananagot. So ilabas nyo, ebidensya nyo, panagutin nyo si Tamba. Hindi pwedeng chismisan tayo rito. Mahirap yung popcorn content Ako naman kasi naniniwala may ebidensya kayo. Kaya lang sana ilabas nyo.
para may kalagyan yung dapat ilagay natin sa tamang lugar. Senado kaisa sa investigasyon. 90% ng complainants itinuturo ang mga staff ng congressman. Taas nun, 90% tinuturo ang staff ng congressman. Sino nagutos doon? Senado. Sino nagutos doon? Ako. Kayo. Mayor. Sino pa? Kanino ba susunod yung staff? Stop nyo yan eh. May basbas niya yan. Niloloko tayo ng mga congressman na ito. Nagkataon ba na doon sa Greg, ito lagi nating tatandaan. Tama si Lisa Pem. Evidence is the key. Lagi yan. Didiin natin yan parati. Evidence, 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 evidence. Mindanao, ganun din. Sa Visayas, ganun din. Sa Luzon, ganun din. Meron na po mga voicemail na pinapadala, boses ng mga kongresista. Kita mo, voicemail. Kaya, Tamba, delicates ka rito. Itong mga nagsasabing sila ay may ebidensya. Ito ay hindi vloggers na kailangan ng views. Ito ay mga senador. Hindi ito magsasalita ng basta-basta na walang ebidensya. Hindi natin alam kung maganda yung kanilang motibo. Nevertheless, merong hawak to. Wag lang puro forma, sana ilabas nyo. Kasi ako ay naniniwala hawak nyo yung ebidensya.